Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Ang kadikalahan ng Diyos ko ng hari, di ko titigilan magpasalamat kailanman. Ang aking kasasalamatan at pupurihin siya araw-araw. Di ako titigil magpasalamat magpakailanman. Makapangyarihang Diyos na siyang may-ari ng aming buhay, tanggapin mo ang among pasasalamat pupuri sa inyong araw na ito. Buklorin mo po kami, Spirit. At patuloy nawa na ilukob mo sa amin ang iyong Espiritong banal upang masunod namin ang iyong kalooban at maisakatuparan ang iyong layunin. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aming kakilang tagapagligtas. Amen. Makaupo na po ang lahat. Buong kapakumbabaan na inihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan sa Diyos, hahatulan niya tayo ayon sa ating ginawa. O Diyos, kami patawarin sa hindi namin pagtugon sa iyong panawagan na ibigin namin ang aming kapwa, lalo't higit ang mahihina, sa pagwawalang bahala namin sa mga bagay na inaasahan ninyo sa amin. Bilang iyong mga anak, Panginoon, patawarin mo po kami. Mga kapatid kay Jesucristo, tayo po ay lumapit sa Diyos na may katapatan. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagagawang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Sandali po tayong magkaroon ng matahimik na panalangin. Ang lahat po na ito ay aming idinudulog sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, na siya naglilinis ng aming karumihan. Amen. Mga kapatid, matapos tayong lumapit sa Diyos, ay tanggapin ng bawat isa ang katiyakan ng kapatawaran. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang Diyos ay maunawain at mahabagin. Handa siyang patawarin ang lahat nating pagkakasala. Kung kayo ay nakalaan na, talikdan ang lahat ng mga ito at buong katapatan na susunod sa Kanya. Sapagkat tinanggap na po natin ang kapayapaan, katiyakan ng kapatawaran, tayo po'y magsitayo mga kapatid, tayo magbatian ng kapayapaang kaloob ni Jesucristo. Rejoice.
the day that the Lord has made. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya. Tayo'y magsaya. At purihin siya. At purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya. Tayo'y magsaya at purihin siya. At purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Hello, nandiyan po ba kayo? Magandang hapon po. Welcome po sa ating pananambahan sa UCCP McGill Memorial Church. Ang hapon pong ito ay isang araw na pinagpala ng Diyos na tayo ay naririto sa Kanyang banal na dako upang tayo ay manambahan, upang tayo ay magpasalamat sa Diyos, magbigay papuri sa Kanya. Tunghayan po natin ang mga balita ng ating iglesia, ang mga malasakit ng ating iglesia, mga kapatid. Isa pong malasakit ng ating iglesia ay nagagalak tayo na sama-sama tayo sa hapong ito sa ating pananambahan na tayo po ay merong munting anghel na pagkakalooban ng sakramento ng bautismo. Umiiyak na yata si Kuya. Si Bunso naman ang bibinyagan ngayon, Kuya. Ano? So, tunghayan po natin ang mga balita at malasakit ng ating iglesia na ating pong batiin ang mga kapatid natin nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Marami po dito ay kaninang umaga, kasama na natin sa ating pananambahan, pero maganda rin na ulitin natin, batiin natin sila sa pamamagitan ng ating awit, panalangin. Ngayong pong araw na ito, ay my birthday ay birthday din ba niya? Aba, hindi pa naka-record, kasi hindi pa nabibinyagan, so wala pa sa record ng membership. Tama-tama, So, birthday ngayon ng ating munting anghel na bibigyan ng bautismo, si Queen Kelsey Clarizel Q. Aranilla. Ang happy birthday sa iyo, Nini, at mamaya ay aawitan ka ng pagbati. Ganon din po ang isang elder ng ating iglesia, si Elder Manolo Beltran. Siya po ay nasa Mauban. Bukas, ang kapatid na Honor Abara, si Mary Pierce Armamento. Sa 25 po, may birthday ay si Virgilio Nicodemo Sr., si Audra Noel Cadiente, at si Jonathan Villasante. Sa 26, ang kapatid na Belyatan. Sa 27 naman,
ang kapatid na Mary Ann Adormeo at Isa Aldovino. Sa 28, ang kapatid na Raquel Alfaro ang magdiriwang ng birthday. At sa 29, ang kapatid na Adelaida Adversario at Herbert Diamante. Batiin po natin sila ng maligayang bati sa pamamagitan ng ating pag-awit. At naririto ang ating celebrant. Pagbati sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at very special ng ating bibinyagang munting anghel ngayon ay birthday pala niya. Eksakto. Okay, salamat sa Diyos. So, ang dalangin natin para sa kanila ay isang mapagpalang buhay sa pamamagitan ng pagkalinga at pagmamahal ng Diyos. Tunghayan pa po natin mga kapatid ang iba pang mga balita at magiging kaganapan sa ating iglesia for this week. Ang ating pong panalangin para sa mga kapatid namin nating may karamdaman ay nakatala dito sa kabilang side. Isama po natin sila sa ating mga paglapit sa Diyos. At ibinabalita po sa atin na yung po nakasulat dito, ang kapatid na Haning Juliana, na siya po ay 91 years old, ay pumanaw na kahapong-hapon. Kaya kanina ay nagkaroon na tayo, 2 o'clock ay naghandog na tayo ng pananambahan at pasasalamat sa Diyos para sa buhay na ipinahiram sa Kanya. Ganon din po ang iba pa natin mga gawain for this week ay nakatala dito na sa darating na buwan ng March, meron po tayong celebration. Ang March po ay International Women's Month. So, buwan ng mga kababaihan. So, bida kami mga kababaihan sa March, ha? Kami ang bidas at bahay. Talaga naman bida yata sa bahay kahit kailan ang mga babae. Siya nga ba, mga tatay? Hindi nasagot ang mga tatay. Ayaw yatang pumayag. Wala silang magawa, kundi bida ang mga nanay sa bahay. So, mga kapatid, ito po yung mga gawain sa Marso sa ating iglesia. At tunghayan po natin ang kabilang pahina ng ating mga malasakit. Muli po ay pinag-aanyaya sa atin ang ating mga anak o apo na magto-12 years old. Hopefully by April ay sila ay 12, pataas, na sila po ay ating i-enroll sa tuwing Sabado lamang na pag-aaral dito sa ating iglesia upang sila ay ihanda sa pagiging isang tunay na kaanib ng iglesia. At sa Abril po ay bibigyan natin sila, yung po bang tinatawag, yung pangkaraniwang tawag ay kumpil. Baka po tayo tumatanda, ay hindi pa tayo kumpil. Kaya it is our responsibility, mga dear parents, ng ating mga anak ay aasikusuhin natin mabigyan sila ng kumpil o kumpirmasyon. Ibig sabihin po ng kumpirmasyon, sila na ngayon ang nagkukumpirma o nagpapatibay, nagsasabi sila na ito ang aking pinaniniwalaang pananampalataya. Ang tawag po natin ay communicants class. Itinuturo po sa kanila, ano ba ang sinasampalatayanan ng UCCP? Yun, bakit ba kayo ay ganito? Bakit tayo ay walang mga santo o ribulto sa simbahan? Lahat po yan ituturo. Ang tawag po sa ating mga kapatid na Romano Katoliko ay katisismo. Papasok sila doon sa katisismo. Ang tawag naman sa ibang mga sekta ay dinodoktrinahan. Tama naman po yun kasi itinuturo yung mga doctrines of the church. So,
Isa itong pangangailangan ng ating mga anak na dapat nating maibigay sa kanila. Hindi lamang damit, pag-aaral, pagkain ang ibinibigay ng magulang. Pati pananampalataya ay dapat nating ituro sa kanila. Kaya ito po ay ating e-enroll ang ating mga anak at mga apo, 12 years old pataas. Isang balita din mga kapatid ay ang ating iglesia patuloy na nananawagan na tayo nangangailangan ng music director na siya mangangasiwa ng musika ng ating iglesia. Sa kasalukuyan po ay tayo ay nakahanap pa. Ang ating pong iglesia ay meron po tayong proyekto upang ang ating multipurpose room sa ibaba, doon sa pagpasok mo ay left side, ay ito ay malagyan natin ng air conditioning unit. So, meron po tayong Dance for a Cause. Nagaganapin sa March 7. Ito po ay proyekto ng mga samahan ng kababaihan at mga diakono ng iglesia. Meron po tayong ticket dito. Suportahan po natin ito, hindi lang sa pagbili ng ticket, kundi sa panalangin ay samahan natin. Ang ating pong paaralan, McGill Memorial School, at narito ang ilan natin mga teachers, dahil ang may pabinyag ay isang ina at isang teacher. So, ang ating pong McGill Memorial School ay patuloy na nananawagan sa atin na tayo'y maghandog o mag-donate ng mga aklat, mga storybooks sa ating library. Kasalukuyan pong tayo ay nagsasaayos na muli, pinagaganda ang library ng ating paaralan. Maari pong bago, maari din namang gamit na. At uso na po ngayon internet, so hindi na pinagbubuksan sa bahay ang mga aklat. So dalahin na natin sa library ng ating McGill Memorial School. Gayun din, nananawagan po tayo na ating suportahan ang ating paaralan, ang ating po mga anak at mga apo, ay hindi natin sa ibang paaralan i-enroll, kundi sa ating sariling paaralan. At meron po dito nakalagay ng percentage ng discount sa tuition fee ang mga kaanib ng iglesia na magpapa-enroll dito. Ganon din po mga kapatid, palagay ko naman lahat tayo nananalangin. Ano po? Nananalangin po ba kayo? Oo. Tayong lahat ay lumalapit sa Diyos. At yung sama-samang panalangin ay ating isinasagawa tuwing Miyerkules ng hapon. So, tayo po ay inaasahan na bibigyan natin ng pagpapahalaga ang isang panalangin sama-sama. Daluhan po natin ang ating prayer meeting ng Miyerkules ng alas 5 ng hapon. So, yan po ang ilan nating mga balita at hindi ko na po babanggitin, may mga forms booth dito sa likod. Isa pong mahalagang paunawa sa ating kaaniban ay ipinapaalaala po sa ating lahat na tayo man ay humihiling ng panalangin para sa bahay, may iba't ibang okasyon, tayo magpapakasal o magpapabinyag, anumang serbisyo o paglilingkod ng iglesia ang ating kailangan, ay pakisabi po ng maaga sa ating tanggapan upang sa ganoon ay maihanda ang mga pangangailangan dito. Dahil tayo po ay maraming nakatakda, naka-schedule na mga gawain upang maisaayos ito. So yan po mga kapatid ang mga balita ng ating iglesia. Salamat po sa mga panauhin natin ng mga ninong at ninang na kasama natin sa pagbibigay ng sakramento ng binyag sa isang munting anghel. Inaanyayahan ko po sa sandaling ito ang magulang ng bata kasama ng kanilang mga pangalawang magulang o pangalawang ama at ina kasama ang mga presbitero ng ating iglesia.
So, na ito na ang mga So, mga kapatid, kay Jesucristo, sa sandali pong ito ay ating ipinagdiriwang. This is a celebration. Pinagdiriwang natin ang isang sakramento ng ating iglesia. Ang sakramento ng binyag o bautismo. At sa ating mga mananampalatayang Ebangheliko UCCP, ay tayo po'y meron lamang dalawang sakramento. Ang sakramento ng binyag at ang sakramento ng banal na komunyon. Ang sakramentong ito na ating isinasagawa ay batay sa mga salita ni Jesucristo nang sabihin ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, at ito na may patuloy na sinasabi niya sa atin. Ayon sa Ebanghelyo kay Mateo, ito po ang sabi ng Panginoon. Sabi niya ay, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng ang Espiritu Santo. Turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, yan ay pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, and at the same time, ay nagbibigay sa atin ng instruction ang Panginoong Jesus, na pagkatapos bautismohan, ay turuang sumunod. So, ang mga magulang ay magtuturo ng pagsunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Ganon din ang mga pangalawang magulang. Kayo po mga ninang, kayo po ay pangalawang magulang. Ano ho? Kayo po ay, anong tawag sa ninang? Kumare? Comadre, yung mga medyo Kastila. Ano ho? Sa lalaki, compadre. So, madre means mother. Padre, father, ay angko. With. Ano ho? So, kayo ngayon ay nanay na rin ng bata at tatay na rin ng bata. Kaya kayo po ay tinatawag na pangalawang magulang. So, ang may responsibilidad ng pagtuturo sa bata ay hindi lang magulang. Sila ang direct, yes. Pero secondary, ang mga ninong at ninang. Kaya ang ninong at ninang ay hindi po tayo sa sobre lamang at sa regalo tuwing Pasko. Ano? Tayo ay nagsisilbing gabay ng ating inaanak. Kaya nga, inaanak. O ay di, anak mo rin. Ano ho? So, ito po ay batay sa katuruan o salita ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Turo ang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. At sa hapong pong ito ay ating pinapaalalahanan ang magulang, nanay at tatay. Nagtatali pa si tatay. Okay, kay tatay at kay nanay, inyo pong dinala sa dakong ito ng ating iglesia o ng simbahan ang inyong anak. Dahil nais nyo na siya'y mabigyan ng, ano pong ninanais ninyo? Mabigyan siya ng ano? Ng bautismo o binyag. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ho sa pangalan ni pastor, hindi sa pangalan ng ninuman. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang inyong pong pagnanais na ito ay kapahayagan ng inyong pagkilala at pagpapasalamat sa Diyos. Dahil kayo ay binigyan ng Diyos ng biyaya. Ano po ang biyaya sa inyo ng Diyos? Ang kanilang munting anghel. At pangalawa na ito. Hindi ba? Okay. So, ang inyong pagnanais na mabigyan ng bautismo ang inyong anak ay manifestation sa inyong buhay na gusto nyo na kayo nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan kayo ng biyayang isang munting anghel. At gayon din, ito ay nagpapahayag na pinapahalagahan,
para sa inyo ay mahalaga, importante ang pagkalinga at pagmamahal ng Diyos sa inyong anak. Ito ay kapahayagan ng kinikilala niyong inaalagaan ng Diyos ang inyong anak. At bilang iglesia, tayo, mga anak ng Diyos, tayo po yung iglesia, mga tao, hindi po building ang iglesia. Ang iglesia ay mga tao, tagasunod at nananampalataya kay Jesucristo, ay tayo pong lahat ay saksi, witnesses. Kaya po, marahil sinabi sa inyo ng mga elders na nagbigay sa inyo ng paalaala kanina, ang mga ninong o ninang na hindi saksi ay hindi pinapipirma sa certificate of baptism dahil hindi po iyon basta isang papel na pipirmahan. You must be a witness doon sa nangyari. Kaya po ang nakalagay po sa certificate of baptism ay witnesses. So, tayo po lahat ay sumasaksi sa pagdiriwang na ito at ating ipinapangako na tayo mismo ang magiging gabay at halimbawa sa batang ito. At ngayon po sa ating babautismo ay ang mga magulang ay sila po ay nangangako sa harapan nating lahat at sa harapan ng Diyos. At tingnan po natin kung ano ang pangako ni tatay at ni nanay. Sa inyo po bilang mga magulang, sa inyo bang pagtatalaga para bautismuhan? Ibig sa inyo bang nanais para mabautismuhan ang batang ito ay ipinahayag ninyo ang inyong pananampalataya kay Jesucristo bilang hari na inyong buhay. Ibig sabihin, pinatututuhanan ba ninyo na kayo'y mananampalataya ni Jesucristo? Opo. Gayon din, inyo bang tinatanggap sa inyong sarili mismo, tinatanggap ninyo na para sa inyong anak ang pag-ibig ng Diyos? Siyempre pa, nagmamahalan kayo, ay di dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Bilang katiyakan na minamahal ng Diyos ang inyong anak. Gayon din, kayo po ba'y nangangako na inyong tuturuan ang inyong anak ayon sa katwiran ng banal na kasulatan ng Diyos? Opo. Kaya sila ay sasama sa Bible study kasi doon tayo kukuha ng ituturo sa ating mga anak ayon sa banal na kasulatan ng Diyos. Sa mga ninong at ninang naman po, sa ating pangako, sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos, kayo ba ay buong kapakumbabaan na tumatayo sa harapang ito at nangangako na kayo'y magsisilbing gabay sa paglaki at sa hinaharap na buhay ng batang inyong inaanak? Lakas ng sagot nila, Very good. Ganon din po sa ating kapulungan. Sila po'y nangangako din. Meron din pangako ang ating kapatiran. Sa lahat po sa inyo, mga kapatid kay Jesucristo, bilang mga kaanib ng kongregasyong ito ng UCCP McGill Memorial Church, tinatanggap niyo po ba ang batang ito sa pag-ibig at pagkalinga ninyo at nangangako ba kayo na magiging kasama niya sa kanyang buhay, sa kanyang paglaki, sa kasayahan, sa kabiguan, sa mga gawain, at sa dadakuhin pang buhay niya? Sumagot din po sila. Kaya sa inyo po mga magulang, kayo po'y labis na pinagpala ng Diyos dahil hindi lamang kayo ang nangangako sa harapan ng Diyos ng pangangalaga sa inyong anak. Nandito ang mga kumare at kumpare ninyo at ang buong iglesia. Inaanyayahan po magsitayo ang lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, huwag ninyong pahintulutan na ang gawain ito ay maging isang simpleng okasyon lamang. Naway sa pamamagitan ng iyong pakikibahagi ay maunawaan namin ng lubos ang kabuluhan nito. Itanim mo po sa aming isipan na sa pagbabautismo ng batang ito ay kasama kaming sumasaksi at patuloy kaming magiging kasama sa paggabay sa Kanya habang siya ay lumalaki. Ipaunawa mo po, Panginoon, sa amin na sa mga sandaling ito ay babautismuhan at tatalaga ang batang ito para sa iyo at sa pamayanan ng Kristiyano. Amen. Inaanyayahan ko po na
Nakakaupo na po ang kapulungan na humawak sa bata, ang mga magulang at ang mga ninong at ninang. Kahit sa kamay, kahit sa ulo, sa paa. Ano nga po pangalan? Ang hirap naman pangalan mo eh. Oo nga. Queen. Okay. Queen Kelsey Claricel Aranilla, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. At ngayon, naway ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan, Ama, Anak, at Banal na Espiritu, ang sumama at kumalinga sa iyo, magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa iyo higit sa lahat nakasalalay ang kinabukasan at paglaki ng batang ito. Kalingain mo po ng iyong pag-ibig at pagmamahal si Queen Kelsey Claricel Aranilla. Dumadalangin kami sa iyo, O Diyos, na bigyan mo siya ng kapayapaan, ng talento, ng kakayanan at kalakasan. Nawa po'y lumaki siya sa ilalim ng iyong pagpapala, lumaki siya ng pagkakilala sa iyo. At ito po'y amin dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid kay Jesucristo, narito po sa ating harapan ang isang bagong anak ng Diyos. Yan, harap. Palakpakan po natin si Queen Kelsey Claricel Aranilla. Congratulations. Nag-iyak na. Ining isa niya mo ito kay ate namin. Sa iyo. Mga kapatid kay Jesucristo, tayo po'y dumulog sa Diyos sa sandaling ito. Narito po kaming iyong mga anak o dakilang Diyos. Nagmula kami sa iba't ibang tahanan, nagmula kami sa iba't ibang lugar, at nagmula rin kami sa iba't ibang mga kaugalian at tradisyon. Sa kabila po ng aming pagkakaiba-iba, meron kaming kaisahan sa layunin ng pagdako sa iyong bahay-sambahan. Layunin po namin, o dakilang Diyos, ay ang magpahayag ng pasasalamat at pagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Ikaw ay dakila at napakabuti sa aming buhay, na sa araw-araw na takbo ng aming buhay at mga gawain, kami po'y iyong pinapatnubayan. Tunay, O Diyos, na lumipas ang mga araw at gabi, na kami ay nasa ilalim ng iyong banal na pagpapala, nasa ilalim kami ng iyong banal na pagkalinga. Kami iniingatan mo, inilalayo mo po kami, O Panginoon, sa anumang kapahamakan na nakaamba sa aming buhay. Salamat po sapagkat ang lahat ng aming pinagpapagalan, ang lahat ng aming pinagtatrabahuhan, ay iyong pinagpapala, o dakilang Diyos. Salamat din sapagkat kami mismo ay ginagamit mo na pagpapala o blessing para sa aming kapwa. Maraming salamat din, o dakilang Diyos, sapagkat sa mga panahon na kami ay nanghihina,
Hindi lamang ang lupang katawan, kundi maging ang aming espiritual na buhay ay waribay kami ng hihina. Binibigyan mo kami ng kalakasan sa pamamagitan po ng makapangyarihang pagkilos ng iyong Espiritong Banal sa aming buhay. Maraming salamat, O dakilang Diyos, sapagkat sa mga panahon na kami nawawala ng pag-asa, kami po ay iyong itinataas. Malinaw mong ipinakikita sa amin na anuman ang dumarating na unos o bagyo ng buhay sa amin. Sila'y nasa banig ng karamdaman. Sumasamo kami sa iyo na iyo pong idampi ang iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay sa kanilang lupang katawan, O Diyos. Ipadama mo ang iyong pagpapagaling. Ipahintulot mo po, O Panginoon, na makilala na ikaw ang dakilang manggagamot na nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng karamdaman ng lupang